tsaka pwede din ngang pangungusap yun. Tsaka tayo din, di ba, dito sa church, dami nating na-receive na mga message tungkol nga sa fire. Kaya yun yung ano natin ngayon na, yan, ngayong gabi, mapag-aaralan natin ano nga ba yung mga dapat gawin after. Kaya may tanong dito, sabi, can people really change? Yan, pwede ba talaga na magbago yung mga tao? Sabi, can they or can't they? Yan, naalala ko si Raylene, meron kasi siyang ano, nandyan kasi, parang naano ko siya, tas, basta parang may tapos na siya sa 1-to-1 nun, tas yung nagtitimpi na siya, marunong na siyang magtimpi, na ano niya na, tapos parang may nangaasar-asar sa kanya, tapos hindi ko makalimutan yung statement niya sa akin na, te, bakit ganyan yan? Nagbabago na nga ako, ganyan pa rin siya. Parang, tas na ano ko na, oo nga no, minsan tayo, yung parang ikaw effort na effort ka magpakabait, ganun. Tapos, parang anong-ano ka na, hindi, patient ako, ganun. Pero inaabuso ko, ganun. Tapos, meron din kasi si Ate Dimple. Hindi naman siguro mapapanood ni Ate Dimple to. May time nun, second grading, tapos ano yun, fasting sila sa proper, pero nagpaalam siya, sabi niya, Pastor Mon, di po muna ako magpa-fasting ngayon kasi exam po ngayon. Di po talaga ano yung galit namin pag exam. Tapos, yun nga, syempre, dahil fasting sila, ang ano, kalmado lang ni Ate Dimple. Tapos, may bata daw siya doon na parang di nga nagigets, walang nagigets kahit ano, tapos parang ropor, gano'n. Tapos sabi niya na lang daw doon sa bata, "Lika dito, dali mo yung papel mo." Tapos ngayon, akala ng bata, tutulungan siya, dala-dala daw, ganyan. Tapos sabi daw ni Ate Dimple, "Balikan na lang ng grade 1." Yung parang second grading pa lang, wala nang pag-asa. Pero parang may ganun sa atin, di ba? Yung nagtitimpi tayo, pero may lumalabas talaga na napipikon ka pa din, naiinis ka pa din. Tapos sabi nga rin, are we all stuck with the personality that we have been given? Di ba parang bawat isa sa atin, may mga personality talaga tayo na minsan yung pag sobrang kulit, na ano natin na, ano ba, pwede ba, tumahimik ka naman, di ba, nagagano natin. Pero pag sobrang tahimik naman, sasabihin mo, uy, magsalita ka naman. Yung parang walang maanohan yung personality ng mga tao na ano ba talaga pag makulit pinapatahimik, pag tahimik pagsasalitain hindi niya nga personality 'yun. Kaya parang gano'n na lang ba magiging na-stuck na lang ba tayo doon? Yan, amen, Isaiah. Tapos sabi dyan, if we were born rude and uncaring and hard-hearted and insensitive, do we have to stay that way or does God like to remold human character? Yan, di ba minsan may mga ganun tayo na parang wala tayong pake, minsan na ano tayo sa mga tao na pili lang yung mga may care tayo, di ba? Parang na ano lang tayo, ay ito si John Rex, okay to. Kahit nanggigigil sa akin, magkikare ako sa kanya. Ay ito si ano, mabait to, kaya sige, magkikare ako sa kanya. Pero pagkaiba ng mga tao, pagka parang ano na, taliwas na dun sa mga nature na meron tayo, parang na ano na tayo na, ayoko, bahala siya dyan sa buhay niya. Parang ganun. Pero, yun nga sabi dyan, kaya ba talaga ni Lord, di ba? Nare-remote ba ni Lord yung mga character? Tapos sabi nga dito, yan, next. Sabi dyan, Christ knows who you are. Yan, pero alam ni Lord kung sino tayo. At sabi dyan, Christ knows who you can be. Alam din ni Lord na ikaw magiging mabait. Diba? Ikaw, ano ka din, magkikare ka din, ganyan. Magkakapuso ka din sa mga tao, di ka na laging magagalit, di ka na mapipikon, ganyan. Nakikita ni Lord yun na kaya niya tayong baguhin. At sabi dyan, and He has the power to make the difference. Yan, at sabi nga po, kaya ito yung ano natin ngayon, yan, sa buhay ni Peter, yan, yung title po ng ano natin ngayon, yung The After Fire. Kanina wala pa talaga ako maano, sabi ko kay Pastor, wala pong title, pero may outline na, no? Yan, pero yun yung ano na lang, sa tinitle ko, yung The After Fire. Yan, yung mga lessons sa buhay ni Peter. Yan, tapos, di ba, ano, alam natin yan, si Peter po, sa Bible, yan pa, next po. Yan, sabi dyan, iba-iba daw yung Peter na makikita natin. Iba yung Peter sa Matthew, iba yung Peter sa Mark, sa Luke, sa John. Parang iba-iba yung katangian niya. Tapos may ano din daw na, ayan, next po. Tapos sa ano din, sa Acts, pag tiningnan mo, parang grabe din na iba din yung Peter doon. Yung parang kada book, nagbabago siya. Ganun yung ano ni Peter. Sabi niya, in the gospel, we see Peter the cocoon. Parang ganun lang daw si Peter, lo. Parang nandun pa lang siya, nakapaloob pa lang siya dyan sa
ano na yan, sa kukun na yan. Then, in the book of Acts, we see Peter, the butterfly. Pero hindi niya apelido yan, na baka yung mga bago, ay, Peter the butterfly. Pero, parang ano lang yun, Peter na ano lang, yung typology lang, ganun. Ayun pala yung yung apelido. Pero, yan yung ano natin, na, doon natin kasi makikita na, ibig sabihin, nag-ano na siya, nag-evolve na siya, parang umano na, lumabas na siya doon sa lungga niya, ganyan. Parang naging ano na-spread niya na yung wings. Yes. Yan, na ano niya na yung sarili niya. Tapos sabi nga din, ayan, eto daw, yung Peter daw dun sa gospel, converted man naman, di ba? Tinanggap niya naman talaga si Lord, si Jesus, di ba? Tinanggap naman talaga ni Peter. But still had many of his fears, madami pa rin siyang takot, and his old nature intact. Na kung iisa-isayin natin, kung nanonood kayo ng The Chosen, di ba makikita niyo yung Peter doon, yung parang ang galing ng gumana, parang pikunin talaga. Tapos yung parang magagalitin, parang agad, susuntok agad, ganun yung itsura niya. Parang siya lagi na parang ready agad siya na, sige, suntukan na lang, parang lahat ng bagay parang madadaan sa ganun, sa away, ganyan. Tapos yun nga, parang makikita mo na kahit ganun na parang palaaway, pero matatakotin, di ba? Pero naalala niyo yun nga yung naglakad nga siya doon, di ba, sa water, na nakita natin doon na nung nakita niya na yung waves, di ba, natakot na siya. Pero minsan daw tayo, di ba, kinokondemn natin na grabe si Peter, siya, nagduda siya, nakita niya lang yung mga waves, pero natakot pa rin siya. Pero minsan tayo, di ba, ikaw ba nakalakad ka na sa tubig, di ba? Parang lakas natin minsan i-judge din si Peter, pero tayo nga, di tayo nagkaroon ng ganong step of faith, di ba? At least si Peter, kahit papano na gano'n na matatakotin siya, pero talagang naniwala pa rin siya kay Lord na magagawa niya nga yun. Pero yun nga, alam nyo ba, yung new Peter, dun sa book ng Acts, talaga nakita natin na strong and bold and full of faith. 'Di ba? Nakita natin gano'n na siya naging katapang na na talagang disciple ni Jesus. Kaya sabi nga po dito, ayan, may picture po ata dyan. Yan, naalala niyo, 'di ba, yung sa Alabang? 'Di ba nung nagkasunog doon? 'Di ba ang laki-laki? Tapos Panex po. Tapos alam niyo, yung mga pumunta doon, 'di ba parang halos walang natira? 'Di ba kapag 'di ba kunwari yan, may mga sunog ganyan. 'Di ba parang yung mga natitira doon, yung parang onti na lang, wala ka na maaninag na dati sapato, pero ngayon hindi mo na maaninag kung ano yung nun, 'di ba? Dati ito yung papag namin, pero hindi mo na maano kung saan na yun, 'di ba? Parang walang natitira. Na alam niyo ba, ganun daw talaga yung fire. Na kapag yung fire na yun dumaan, wala daw talagang tinitira. Parang ganun yung na, praise God kapag may nasasalba, di ba? May mga nakukuha. Pero kapag yung na yun, nandun siya, talagang yun, natutupok yun. And same thing din daw sa buhay natin, spiritually, kapag meron tayong na-receive na fire galing sa Holy Spirit, dapat daw talaga wala nang natitira. Yung alam niyo yung parang, di ba yung kanta nga na, Lord, stir up the fire and burn everything until all I desire is you. Di ba yung ganun na parang burn everything, walang matitira. Na yun daw yung talaga ng fire na yun. Kaya parang nagugulat tayo na, bakit ito yung mga disciples, dati duwag-duwag sila, wala nga nagstay nung time na yun na nandun si Jesus, di ba, sa cross, di ba, parang lahat sila nagtago, parang yung mababasa natin dun, si John lang, di ba? Parang mo na, grabe, tapos nitong nandun na sila sa Acts, biglang di na sila mapigilan, dami-dami na nila bigla, di ba? Kasi may ganun daw dun sa fire na yun, na wala na siyang tinira dun sa mga disciples, na mga old nature nila, kahit yung mga takot, lahat ng mga duda, na wala yun, di ba? Na doon natin makikita na, eto, sa buhay ni Peter, ayan, makikita natin na meron siyang naging transformation. Yan, sabi dyan, we saw Peter move from, yan, yung una po, yan, sabay-sabay nga po basahin natin, confusion to understanding. Yan, nung dati, yung Peter ng gospel, ano pa siya, confused pa siya, tapos parang dami-dami niya pang mga na di malinaw sa kanya. Pero nung nandun na sa Acts, naintindihan niya na talaga, 'di ba? Nakapag-preach na siya, tapos grabe din yung mga nagawa niya, 'di ba, para kay Lord. Tapos naalala niyo nung time na ni-rebuke ni Jesus si Peter. Ayan.
Yan, 'di ba naalala niyo 'yun, kasi 'di ba nag-aano na si Jesus sa kanila eh, 'di ba? Na parang yun nga nagpapaalam na si Jesus. Tapos sabi niya, "Lord, hindi ko wag kang papaano diyan sa cross, ganyan ganyan. Hindi kita hayaan na ganito, ganyan mangyayari sa iyo." Pero 'di ba ano sabi sa kanya, "Get thee behind me, Satan." 'Di ba? Ginirebuke siya kasi nga hindi pa ni Peter naiintindihan na kailangan talaga mangyari yun. Kailangan maipako si Jesus sa cross, kailangan mamatay si Jesus kasi mabubuhay naman siya ulit. Pero dahil nga si Peter, ganun pa din siya na converted siya, 'di ba? Na sumunod naman talaga siya kay Lord. Pero meron pa ring mga bagay na hindi niya naiintindihan. Na tayo din, 'di ba? May mga ganun tayo na kahit na sumusunod na tayo kay Lord, meron pa rin tayo na, Lord, talaga ba? Kailangan ba talaga gawin 'to? 'Di ba? Parang may mga ano tayo na minsan pag sinabi sa'yo ng leader mo na, "Oh, ganito gawin mo, ganyan, ganyan." Kailangan ba talaga yun? Di ba mahal naman ako ni Lord? Di ba? Parang nagdadahilan pa tayo. Na ako naalala ko dati, di pa ako nawa one-to-one nun. Parang kakasimba ko lang ata 1 week o 2 weeks. Tapos yung nagwa one-to-one sa akin, si Ate Seya, sabi niya agad sa akin, "O, break mo na yung boyfriend mo." Tapos parang anong-ano ko na, uy, wala man ng dahan-dahan dito. Parang agad, ganun agad. Tapos parang may mga script pa na parang sinend sa akin. Tapos yun na lang din yung sinend ko. Kasi pero support ko nun, bakit kailangan ng ganito, ganyan. Parang talaga blanco lang ganun. Pero yung talagang nakita ko dun na, yung meron talagang ginagawa si Lord, kahit na sumusunod ka na, di mo alam. Yung parang, syempre, parang ikaw, bago ka pa lang, nauuto-uto. Yung parang, sige po, ay okay po, ganun po pala yun. Parang lang ako, oo lang ako ng oo. Pero, yun nga, di ba, si Peter, ganun siya na, dami niya pang di naiintindihan. Pero, yung Peter na yun ng Acts, di ba, nakita natin dun sa mga preaching ni Peter, sa mga pangangaral niya na yun, na naintindihan niya na talaga, ano yung purpose, bakit naipako si Jesus sa cross, di ba? Na parang nag-aano pa nga siya, kayo, magsisi kayo, dahil ganito, ganyan, di ba? Parang, naging ganun na siya katapang mag-preach, kasi naintindihan niya na. Sabi dyan, Peter finally understood the scriptures, and he also understood the purposes of God. Na dun yung makikita na, tayo, di ba, may mga time talaga na nagfe-fail tayo sa pagsunod natin kay Lord. 'Di ba? Parang imagine si Peter, kung nung time na yun na parang ngayon 'di ba, na gabi bago ng yung gabi ng pagde-deny niya, 'di ba ganun ngayon din yun na parang doon mo makikita na oo nga no, kung sumuko kaya si Peter nung time na dininay niya si Jesus, mararanasan niya kaya yung ganun, 'di ba? Na nag-preach siya tapos dami niya na nagawa para kay Lord, naranasan niya yung fire na yun ng Holy Spirit, 'di ba? Kaya yun yung natin na may mga time na minsan tayo na tayo agad na hihina agad loob natin kapag nagkasala tayo, meron tayong mga nagagawa na, Lord, sinuko ko na to pero bakit nagagawa ko pa din? Pero nakita natin, 'di ba, si Peter, talagang pa din, go pa din siya, 'di ba? Tapos niya din, 'di ba, si Peter, ayan, sabi dyan, the things that were so unclear in the gospel now suddenly fall into place for him. Yan yung mga bagay sa buhay natin na minsan, kapag nag-aano na tayo kay Lord, yan, tumatagal-tagal na tayo kay Lord. Oo, may mga naintindihan tayong mga bagay-bagay, pero later on, parang pag makikita mo na, ganun, di ko pa din gets yung ganito, di ko pa rin alam yung ganito. Pero kapag pa tayo, sumunod pa tayo, nagbasa pa tayo ng Bible, nagpray pa tayo, mas doon natin naiintindihan na hindi agad-agad, di ba? Hindi naman agad-agad, nung tinawag siya ni Jesus na, Peter, sumunod ka sa akin, gagawin kitang fisher of man, naintindihan niya na agad, di ba? Hindi naman naging magic na biglang, okay Lord, gets ko na, di ba? Parang na siya na hindi niya na perfect agad si Peter, di ba? Pero yun yung natin na, yun nga yung Bible, pinakita sa atin, di ba, na ito yung mga naging transformation ni Peter, na kahit na tayo, di ba, parang tayo din si Peter, di ba? Yung parang minsan pabigla-bigla, Lord, anin na namin to, di ba? Parang mga, siga-siga pa tayo. Tapos minsan may mga pa tayo na nakakain tayo ng takot natin, ng mga duda natin, di ba? Pero nakita natin si Lord, talagang, naging patient siya kay Peter. Tapos, ayun nga din, sabi, the feeling of the Spirit, noong time na ng Acts 2, di ba kasama si Peter doon, na nandun sila sa upper room. Yan, sabi dyan, the feeling of the Spirit, which he received, enlightened his mind. Na yung time na yun na napuspos na sila ng Holy Spirit, luminaw na yung isip ni Peter. Sabi dyan, from confusion to understanding. Kaya yung mga bagay minsan na di natin naiintindihan, pero every time na talagang nagpapafeel tayo ng Holy Spirit, mas doon natin nauunawaan na, ganun pala yun.
kaya pala may mga ganyan na ginagawa si Lord, kaya pala kailangan gawin ko to, kailangan pala ito yung mga hindi ko gawin. Kasi meron pala talagang si Lord, may mga inaayos siya. Kaya yun yung bagay na minsan, hindi natin naiintindihan kasi hindi tayo filled ng Spirit. Naalala ko dati, nung napanood ko yung preach, hindi ko lang naalala nga lang kung sino yung nag-preach. Pero meron na akong preaching na napanood na every time nga daw na makikinig ng preaching or may mga magbabasa ng Bible, ganyan, kapag ka din sa pagpe-pray, yung nagpe-pray nga daw in the Spirit kasi mas lalo mo nga siyang naiintindihan. Tapos may mga time talaga dati na, syempre lahat naman tayo dumaan tayo sa ganun, di ba? Yung mga time na una nating basa ng Bible na parang blanco lahat, ganun. Parang dumaan lang lahat. Alam niyo yung, kunwari sa mga estudyante, di ba, pag nagre-review, parang inaano mo. Yung parang ginaganon mo lang. Kinukuha mo lang lahat. Pero walang nag-i-stay. Di ba? Parang wala kang, ano yun? Ano daw sabi? Di ba? Parang wala tayong masyadong naiintindihan. Pero yun nga every time na nagiging filled tayo, talagang nararanasan natin yung pagkilos ng Holy Spirit, mas doon natin naiintindihan yung mga deeper things ng Panginoon. Kaya di ba parang minsan may mga tao tayo na, ba't ito ang lalim nito kausap? Di ba? Parang tayo na nahihiwagaan tayo, di ba't siya ganito siya? Tapos minsan din naman napipikon tayo pag, ito pa, ang babaw-babaw nito, ba't ganito to mag-isip? Di ba? Parang tayo kasi iba-iba. Tsaka nakaka-apekto din talaga yung environment na meron tayo. Kasi nga, kunwari ikaw, onti lang mga kaibigan mo, parang wala ka masyadong yung mga nakukuha ng mga insight, parang di mo na ganito pala. May ganun pala talagang tao na ganyan mag-isip. Parang oo nga no, may ganun pala talagang tao. Yung parang na-expose ka. Kaya nga tayo, di ba, sa school, parang tayo, di ba, na, sali kayo sa ganyan, gawin nyo to. Yan, di ba, gawin nyo to, ganito yung mga natin. Kasi nga, tayo yung parang sinasanay tayo. Yan, kasi nga, kapag nandun ka na talaga na, nagwo-work ka na, magugulat ka na, hala, hindi pala lahat mabait, di ba? Parang ka na, hala, di pala lahat ng matanda, ginagalang, de joke lang. Hindi, parang grabe naman to. Yan, kasi nga, iba talaga, iba yung nature. Kaya tayo din, di ba, kay Lord, parang doon natin nakikita na, oo nga, no, iba talaga. Tsaka, yun din yung parang naging advantage nga sa akin kasi high school pa lang na ako parang exposed na ako sa bata, exposed na ako sa mga matatanda kapag sa NHA dati. Tapos parang yung bang NHA kasi dati, medyo wild talaga. Alam naman nila Dimple yun, yung mga na talagang iba yung mga bata nun. Kaya parang nung nandito na ako sa Alabang, parang ako na, parang medyo sanay ka na ganun. Pero doon mo makikita na iba-iba nga, na meron talagang si Lord na kada level, hinahanda niya tayo para sa susunod na level. 'Di ba? Kunwari pag nagi-games kayo, 'di ba parang dati, di naman agad level 10 ka kaagad, 'di ba? Kundi may mga level kasi sinasanay ka na una saging lang muna yung ano ba laro 'yun? Saging lang muna kukunin, sunod saging tsaka mansana, sunod ganito. Yung parang may ka na inuunti-unti. Na ganun din nakita natin kay Peter na inunti-unti din siya ni Lord, 'di ba? Hindi naman inisang bigla na Peter, ito kasi yung plano ng Diyos, 'di ba? Tapos agad na naintindihan agad lahat ni Peter. Hindi ganoon. Kaya yun yung doon na yung Holy Spirit tinutulungan niya talaga tayo na ma-enlighten, 'di ba? Yung mga isip natin sa mga bagay na hindi natin maintindihan o di nga natin maunawaan sa Panginoon. Yan. Tapos next po, sabi diyan, the Holy Spirit, yan, is the spirit of enlightenment. Kaya nga tayo, di ba, na natin yan lagi, kapag hindi kalooban ni Lord, meron ba't naka-shades ng agad si John? Sorry, na-distract ako. Diyan po. Yan. Taas ba ng araw? Pero nga ako dito. Yan, pero ayan, balik na tayo doon. Yan, yun nga yung Holy Spirit, yun yung spirit of enlightenment. Kaya di ba pag may mga tayo na pag hindi kalooban ni Lord, yung ang gulo-gulo ng isip natin, di ba? Yung parang di mo naiintindihan, ang gulo-gulo, parang ang talaga, ang labo naman, ba't di ko magets, ganyan. Pero pag kalooban nga ni Lord, di ba, merong may peace, di ba? Tsaka na-enlighten ka talaga na kasi ganito yung kaya nangyari yan, kasi ito yung gagawin ni Lord, may plano si Lord, ganyan. Kaya doon natin mas na pag galing kay
Lord, meron talaga tayong peace, tsaka hindi tayo nalilito-lito na lahat chinat mo, tama po ba to yung gagawin ko? Kasi ganito po, ganyan-ganyan. Yung parang na talagang kapag galing nga kay Lord, na-enlighten tayo, yung isip natin, tsaka yung mga din natin, emotions natin, diba? Nagiging siya, still siya. Kasi nga, tinutulungan tayo ni Lord. Tapos sabi nga dyan, di ba sabi ni Jesus, the Spirit will guide you into all truth. Sabi dyan, He is the Spirit of revelation, of wisdom, and of knowledge. Sabi dyan, you show me someone who is filled with the Spirit, and I'll show you someone who has spiritual understanding. Di ba dun sa mga sulat ni Paul, lagi niya yan sinasabi na ipag-pray nyo yun, na magkaroon kayo ng mga spiritual understanding. Kasi nga, meron talagang something na nire-reveal si Lord. Pero, kung hindi tayo ganun ka spirit-filled, di natin talaga pang naaabot yung lalim o yung taas ng mga revelation ni Lord, di natin siya magigets. Para lang tayong okay, parang ganun, di ba? Parang minsan, may mga promises sa Bible na di natin nakiklaim kasi di natin nagigets di ba? Kaya yun yung natin, na kapag alam natin kung ano yung mga promises ni Lord, pag alam natin na, ito pala yung sabi ni Lord doon, di ba? Pagka nauunawaan na natin yun, mas doon natin nare-receive, tsaka nararanasan, di ba? Yung fullness ng Panginoon. Kaya, kunwari, di ba, may PDF na ganun, yung plead your case. Sabi doon, pagka daw tayo, di ba, meron tayong inaano kay Lord. Alam niyo yung sa mga attorney nga, di ba? Na hindi naman pwedeng sabihin ng attorney na, sabi po kasi sa batas na ganito, ganyan, bawal tumawid, murder yung kaso nila, di ba? Hindi kayo magtutugma, hindi siya pwedeng manalo doon kasi alanganin yung niya, yung mga nire-reason out niya. Pero kung meron siyang batas na talagang ayun yung sakto doon, self-defense lang po di ba? Pwede pang manalo yun. Kaya tayo din, may mga time na hindi natin masyadong, nyo yung parang talo agad tayo sa mga spiritual warfare kasi hindi natin alam ano ba yung sabi ng Bible tungkol doon. Di ba? Parang tayo agad, victim agad tayo, kawawa tayo, di na tayo makabangon-bangon, di na tayo makapanalo kasi hindi mo alam ano sabi ng Bible doon di ba? Pero kung tayo, sinesearch natin ano yung sinasabi ni Lord tungkol sa bagay na yan, ano yung mga pangako ni Lord, pag ganito yung nangyayari sa'yo, di ba, kaya mong lumaban, hindi kayong duduwag-duwag na, siguro nga, tama nga, parang nanghihina ka na, di ba? Parang buong Kristiyano pamumuhay mo, ginapang mo na lang, di ba? Kaya, yun yung natin doon, na kailangan na natin yan, di ba? Yung spiritual understanding, kasi iba talaga di ba? Na minsan din, di ba, sa mga preaching nga, doon natin mas yun na kapag alam mo sa sarili mo nga na nagbabasa ka ng Bible, alam mo na kinakausap ka ni Lord, hindi ka na grabe naman yung mga nagtuturo dyan, patama ng patama, di ba? Yung mga ganun na parang naalala si Alfred kasi sabi niya, di ako attend ng prayer meeting kasi di naman para sa kanya message. Pero attend naman siya, late lang siya. Pero yun yung mga minsan, di ba, na tayo parang tayo na, dapat si yung parang, di ba, sa atin pa naman uso yung tapikan, yung kapag may nabanggit yung pastor, di ba, sa preaching, yung gaganon mo, sorry, natapik. Pero tayo minsan mismo, yung tayo naman yun, pero dinadaan natin sa iba, di ba? Parang tayo dapat yun pero dahil wala pa tayong ganun kalalim na understanding na ikaw pala yun, ikaw yung mali, di ba? Hindi mo tuloy na, nananapik ka pa ng iba, ikaw nga yung mali doon. Kaya yun yung natin doon, na yan yung sinasabi na dapat nga, talagang i-desire pa natin maging filled ng spirit, para yun nga, yung spiritual understanding, hindi tayo na para tayong kinder na nakatulala lang, ano yun? Yung parang in-explain na, ang linaw-linaw naman ng explanation, pero nakatulala ka lang, parang lahat nag-amen na, ikaw bakit? Anong connect? Di ba? Parang nagaganon ka pa. Kasi wala tayong Kaya, yun yung dapat na i-desire talaga natin. Tapos sabi nga rin po, yan, kapag di ba, yung may mga bago tayo, kunwari sa mga care group, sa mga one-to-one, sa mga ka-light group natin, di ba minsan ang ganda-ganda pa ng analogy mo, yung parang ang ganda-ganda ng example mo, tapos hinalin tulad mo pa sa ganito, sa ganyan-ganyan, parang in-explain mo talaga ng maayos, pero lang sila na, pa yung, bakit? Paano po? Paano pa nangyari? Diba? Parang ganyan. Kasi daw, meron daw talagang tinatawag na spiritual blockage. Yun yung dapat nga din daw na nire-rebuke natin. Kasi nga, meron talagang, alam yung hinaharang para di mo magets, para di ka lumago. Diba? Kaya yun yung mga bagay na dapat na aware din tayo. Kasi nga, minsan yun nga yung kaaway, diba? May mga dadaldal sa'yo para ma-miss out mo yung part na yun ng preaching, diba? Na dapat para sa'yo yun. Pero dahil dumaldal ka, wala na, nakalimutan, ano daw sabi? Diba?
di ba? Parang may mga ganun. Tapos minsan din parang ang linaw naman talaga nung mga pagkaka-explain, sabi naman talaga ng Bible, pero hindi mo pa rin matanggap, di ba? Parang hindi mo ma-receive, di mo maintindihan kasi meron talagang mga blockage na na nilalagay yung kaaway. Kaya sabi dyan, that's why the Bible talks about the need for the Holy Spirit to grant enlightenment. Kailangan natin yung Holy Spirit para ma-enlighten tayo. Sabi dyan, and grant that the knowledge of the truth, yung alam mo yun yung katotohanan, di ba? Be ignited in the heart by God. Sabi dyan, spiritually, by nature, we are blinded. Yun daw talaga yung katotohanan. Kaya, di ba, naalala nyo nung mga unbeliever tayo, okay lang sa atin magmura, okay lang sa atin magganto ganyan, yung mga, pinapanood natin, mga sinasayaw, mga pinapakinggan, parang lahat yun, feeling natin okay lang. Pero, sabi dyan, yun nga hindi lang daw kasi natin nakikita. At kahit nga daw Kristiyano na tayo, meron pa rin daw tayong mga nagiging yung parang nagiging bulag tayo, na hinaharangan ng kaaway yung pinaka-vision dapat na nakikita natin dahil ayaw niyang abutin natin yun para kay Lord. Kaya yun yung dapat na maging aware tayo na dapat pala kapag ka mayroon mga nire-reveal si Lord, yun, doon ka din nakita yung kahalagan talaga ng pagsusulat. Kaya parang sa light group din lagi ko magsulat kayo, mag-notes kayo, ganyan, huwag kayo mag-cellphone. Kasi nga, parang pag sa cellphone, di ba, minsan nawawala yung notes, pwedeng masira yung LCD. Nasira kasi LCD ng cellphone. Pero parang doon ko oo nga, iba talaga pag may notebook ka. Kasi hindi naman nasira LCD na. Yung mga ganun. Parang mo talaga na mababalikan mo. Tsaka doon ko din pagka binabasa ko yung mga journal ko, parang grabe, natutunan ko pala yun, yung mga ganun, na pagka sa isip lang nga kasi natin, hindi naman 1 terabyte yung mga isip natin, di ba? Hindi mo nga alam kung nalagay mo yung sabon mo sa bag kanina. Di ba? Parang hindi ko alam kung may toothpaste ako, yung mga ganun. Parang may mga tayo na nawawala agad. Pero yun yung isang bagay na talagang natin that kay Lord, na yung mga isip natin, renewed siya everyday. Kasi nga, meron talagang binababang message si Lord. Tsaka, yun, alam niyo yung kahit sa mga simpleng bagay, nakikita mo si Lord. Meron yung sa spiritual understanding natin, tsaka connection kay Lord. Kaya sabi nga din, ayan, yan yung una, di ba? Yung confusion to understanding. Tapos pangalawa naman, fear to confidence. Kanina, si Peter, lito-lito siya, di ba? Pero nakita natin na bandang huli, naintindihan niya din nung na-receive niya na yung fire na yun, di ba? Ng Holy Spirit. Pangalawa naman, ito naman, dati duwag-duwag siya, pero nung di ba? Na-receive niya yung fire ng Holy Spirit, di ba? Na na siya, naging confident na siya. Meron na siyang boldness. At sabi nga dyan, yan, may picture po dyan. Ayan yung verse natin. Ito, yan si Peter. Medyo madrama lang, pero ganun kasi talaga sabi sa Bible, di ba? Humagulgol siya. Sabi dyan, Matthew 26:69-75. Sabi dyan, maya-maya, ay nawala yung 69. Nga po? Baka nalipat lang. Sige, babasahin ko na lang po. Matthew 26. Hindi ko nalagay yun. Ayan pala. Samantala, habang nakaupo si Pedro sa loob ng bakuran, nilapitan siya ng isang utosang babae ng punong pari at sinabi, kasama ka ni Jesus na taga Galilea, hindi ba? Pero tinanggi ito ni Pedro sa harap ng mga tao. Sinabi niya, hindi ko alam ang mga sinasabi niyo. Kaya pumunta si Pedro sa may labasan. At isa pang utosang babae ang nakakita sa kanya at sinabi sa mga tao roon, ang taong iyan ay kasama ni Jesus na taga Nazaret. Muli itong itinanggi ni Pedro at sinabi, sumpaman, hindi ko kilala ang taong iyan. Tapos verse 73, maya-maya, nilapitan si Pedro ng iba pang naroon. Parang siya, dinudumog na siya. At sinabi, isa ka nga sa mga kasamahan ni Jesus, dahil halata sa pagsasalita mo. Sumagot si Pedro, sumpaman at mamatay man ako. Grabe yung pagkakaano ni Peter, di ba? Hindi ko kilala ang taong iyan. Noon din ay tumilaok ang manok at naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus. Bago tumilaok ang manok, 3 beses mong ikakaila, nakilala mo ako. At kaya lumabas si Pedro at humagulgol. Kaya yung 'di ba, na isipin niyo si Peter,
ano siya, takot na takot siya, 'di ba? Parang, hindi ko yung kilala, 'di ba? Kunwari tayo, 'di ba, pagka may nagawang nakakahiya yung kaibigan mo, uy, nakakahiya ako, di kita kilala. Yung parang inaano, hindi ko po kilala yan, di po, pero close na close mo yun, 'di ba? Na minsan daw tayo, ganun din daw tayo. Yan, next nga po. Sabi diyan, ano, 'di ba? Nakita natin si Peter, sobrang takot niya daw. Sabi diyan, he really feared that if he came out with the truth that he might be identified and also put to death. And consequently, he wanted to distance himself from the Savior whom he loved. 'Di ba? Na kahit ganun niya kamahal si Lord, pero dahil nga natakot siya, lumayo na lang siya. 'Di ba? Parang inano niya na lang, na tinanggi niya na lang na hindi ko po kilala 'yun, 'di ba? Parang hindi, tapos may ano pa. Pero sa ibang version kasi parang ang inaano nga doon, nagmura daw si Peter. Yun, tapos 'di ba parang ang sabi nga sa kanya, hindi halata sa ano mo pagsasalita mo. Kaya parang ginawa niya na lang, nagmura na lang siya para kunwari, hindi nga Tapos yun na parang nag-ano na siya. Pero doon natin makikita, 'di ba, na si Peter kahit na ganun siya, meron na talagang binago si Lord sa kanya. Kasi hindi na maano 'di ba? Hindi na ma-deny 'di ba? Kunwari tayo, pag sinabi na, hindi ko kilala si Jesus, baka umoo pa yung mga, ay oo, mukha nga, hindi mo kilala si Jesus. 'Di ba? Baka umano pa sa atin 'di ba? Sumang-ayon pa. Pero kay Peter, talagang inaano na siya na, oo nga, kilala, kasama ka doon. Alata dyan sa'yo, 'di ba? Kaya yun yung ano natin, na kapag ka meron na talagang ginagawa si Lord, 'di ba, sa mga buhay natin, hindi na natin siya matago, 'di ba? Pero dahil lang sa takot natin na ayaw nating ma-identify, ayaw nating ma-condemn, ayaw natin masabihan na, grabe, Christian pa naman yun, di ba? Mga ganun-ganun na mga term. Yung kaibigan namin, anak kasi yun ng pastor, tapos parang lagi pa siyang na pagka may mga hirit siyang iba, tapos sasabihin namin, grabe, anak ng pastor yan. Yung parang naano pa namin siya. Kaya yun yung na minsan, oo nga natatakot tayo kasi nga, yung buhay natin, hindi pa siya ganun ka-aligned, di ba, sa buhay na meron si Lord. Kaya parang naano pa tayo na, mamaya sabihin nila, si Lord mabait, tapos ako ganito ko, 'di ba? Kaya parang ayaw natin. Kaya yun yung nga din, 'di ba, na minsan na-judge tuloy ng mga tao, yung mga Christian, mga daw, plastic, ganyan. Kasi nga, pag sa church, ganito, pag sa labas, ganyan, 'di ba? Kaya yun yung dapat na din natin, 'di ba? I-work out natin. Sabi nga din, tayo daw, para din daw tayong ganun minsan kay Peter. Sabi diyan, ginagawa daw natin yun, na dinedenay natin si Lord by our inability to share Christ with people whom we love, because we feel awkward and we find it difficult to be identified with Him. Kaya 'di ba may mga pagkakataon na tayo, alam naman natin na dapat nang i-correct yung mga kaibigan natin, yung mga pamilya natin, pero umaabot pa rin sa point na iniisip na lang natin na hindi, kakausapin naman sila ni Lord, di mahal naman sila ni Lord, 'di ba? Parang may mga ganun pa tayong mindset, pero parang ganun din na nagiging na din natin yun, na dinedenay na rin natin kasi nga parang imbis na alam mo na dapat kino-confront na yung sin, 'di ba? Dapat inaayos na, dapat binabago na, parang may mga na sa buhay natin na nagmamature na. Parang naalala ko yun talaga naging battle ko nung kay RR nung last year. Yung tiniis ko talaga na kahit di mo kausapin, basta mapagalitan lang. Parang masabi ko lang, di ko naman pinagalitan. Pero parang ganun yung niya na grabe si ate, pinagalitan ako, ganyan. Pero yun nga kasi parang kailangan mo siyang i-bear, di ba? Na kesa okay nga kayo, pero alam mo naman na nagkakasala yung tao, di ba? Kaya parang minsan, di ba tayo, kunwari may muta ka, tapos kasama ko si Jess, nagpunta kaming Alabang, tapos may muta ako, di man lang sinabi ni Jess, ibang tao pa nagsabi sa akin, di ba mas Jess, alam mo naman may muta ako, di mo pa sinabi kanina, di ba? Parang nakakaano yun dun sa tao, na kaysa sinabi niya sa akin ngayon na, may muta ka, di natanggal ko na, kahit na hindi mo na pinatagal pa ni Jess na, kanina pa, umabot na tayo dito. Di ba? Parang nakakahiya, di mo man lang sinabi. Kaya ganun din, minsan sa mga mali ng mga di ba? Hindi natin, yung parang, minsan nagiging parang mali na tayo dun sa point na pinoprolong pa natin, di ba? Parang mo siya, bala siya makarealize dyan, di ba? Kunwari, alam mo na yung ka-LG mo, mali naman na talaga, hindi na dapat ganun ginagawa niya, hindi na dapat siya ganun magsalita, hindi na dapat siya ganyan manamit, pero, mo na, bago pa, mo na, di ba? Pero, kailan natin sasabihan, di ba? Pagka nag-rapture na, di ba? Nandun ka sa, yung mo pala, mali yun na, bye-bye, di ba? Parang, hindi naman na pwedeng ganun na, Lord, wait lang, di ko pala nasabi, di ba? Parang, ang naman nun, na habang nandito
nandito pa tayo, yun yung mga dapat na inaano natin, na oo, pinagpe-pray natin, pero yun nga, at the same time, meron din sana tayong action, di ba, na mga ginagawa. Kasi, kaysa, alam mo yun, yung parang, ako sa part ko talaga, dati pag nire-review ko, hindi kasi ako talaga, madalas nare-review, parang, no nasa main, wala, hindi ako na parang sa NHA na lang talaga ako nasabihan nila pastor, tsaka nila Ate Mer. Pero, yung pagka nare-review ko, parang feeling ko talaga, ang special ko, kasi grabe, parang parang, yung mo yun, yung parang may someone na magsasabi sa'yo na ganito, na ganyan. Parang, hindi kasi lahat, di ba, kaya yun? Na parang hindi lahat na na mga kaibigan mo, kaya kang i-correct, di ba? Na parang, syempre, iba takot, huwag mo na sabihin, baka di magsimba, di ba? Parang, minsan may ganun tayo. Na yung, kasi namin, yung pinsan ni mama, meron matanda na kasi yun, tapos nag-church nga din sila. Tapos, nung nandun sila mama sa probinsya, sabi nila ni Papa dun sa pastor nung pinsan niya na yun, Pastor, sabihan mo naman po si yung ganyan yung pangalan, na wag na po siya mag-inom kasi matanda na po siya eh. Para po hindi naman na siya magkasakit, ganyan. Tapos sabi daw ng pastor, wag na, hayaan mo na siya kasi baka di na daw magsimba. Tapos parang na si mama na, grabe naman yun, para lang dahil nga ayaw nga na parang di na daw magsimba, ganyan. Pero kasi malaki kasi mag-offering yun. Kaya parang si mama na, grabe, di talaga sinabihan, alam nga bawal nga mag-inom, ganyan. Pero parang minsan may ganun tayo, di ba? Na dahil lang takot tayo na ma-offend, takot tayo na ganito yung mangyari, baka tumalikod, baka i-block tayo, di ba? Pero minsan kailangan lang natin mag-take ng action, di ba? Na yun yung parang yun yung kailangan natin, na hindi naman nagiging fault finder tayo, pero dahil ganun ka-concern dun sa tao, di ba? Kunwari si Raylene, kahit ilang dilat pa gawin ko dyan, parang hindi mo pagsisisihan na, di ka titigil. Di ka makikinig. Parang kahit ganun. Kasi gusto mo maintindihan niya, di ba? Kaya sige, bahala ka sa buhay mo, huwag ka makinig, huwag ka makinig. Di ba? Parang yun, na kunwari si Raylene, pag lumaki siya, niya yun na, oo nga, ganyan. Dapat nga nakikinig. Ganyan. Kaya parang nung siya naalala ko katabi namin sa LJ, sabi niya, huy, makinig nga kayo. Parang siya yung galit na galit. Sabi ko talaga, alam mo na yung feeling. Kaya parang minsan, di ba, ganun lang na kailangan natin talagang mag-action. Kasi nga, paano malalaman ng mga tao kung lahat ng tao sa paligid niya, di ba, walang nagsasabi sa kanya. Di ba? Kaya yun yung natin doon na, sabihin natin. At sabi nga, here is someone who is fearful and timid to someone who is bold. Yung dati, takot na takot siya, pero biglang naging, na siya, di ba, tapang niya na mangaral. Para daw sinasabi ni Peter dito, come and get me if you want to. Sabi dyan, I'm going to show you the truth no matter what. Di ba? Na dati, dinedenay niya na kilala niya si Jesus, dinedenay niya na sumusunod siya kay Jesus. Pero, nung nandun na, yung napuspos na siya, di ba, na-receive niya yung fire na yun ng Holy Spirit, talagang nagmatapang na siya, na kayo, magsisi kayo, di ba, tanggapin niyo si Jesus, ganyan. Di ba, nakita natin na grabe yung pagbabago, di ba, na nangyari. Na dati, yun nga, matatakotin, pero yun na, biglang nagtapang na siya mangaral. Tapos sabi nga din, we can see the work of the Spirit in His emotions. Di ba, kanina yung mind, ngayon naman, emotion. As He moves from fear to faith or confidence, di ba? Kaya tayo din, lalo nga sa mga babae, di ba? Parang may mga talaga sa mga kababaihan na tayo, parang naan tayo ng emotion, ganyan. Parang may mga time na minsan, pag nakikita ko din na, pag babae, parang yung nadadala talaga ng, yung parang bigla-bigla na lang na, di wag, mga ganun-ganun, di ba? Tapos minsan din pagka nag-games, di ba? Yung mga babae, pag sila yung nagli-lead, hindi kayo susunod, wag na nga, yung agad, yung parang suko agad, yun. Hindi kayo talaga, hindi kayo pipila, wag na tayo sumali, parang agad na hindi masyadong firm pa. Pero pag yung mga, kayo hindi ka talaga pipila dyan. Yung mga boys, di ba? Pumila na kayo, bilisan nyo, parang nandadarag, di ba? Pero doon natin nakikita na si Lord, di ba, kahit nga yung mga kababaihan, kaya niyang sa atin yung emotions natin. Na hindi tayo magiging yung parang yun nga, lugmukin, di ba? Tapos parang na lang tayo na wala na tayong nagawa kasi malungkot tayo, di ba? Parang, tsaka na lang kasi enjoy ko pa to di ba? Masaya pa, parang wala ring nagawang paglilingkod. Pagka naman nagmumukmuk, wala ding nagawa, di ba? Kaya yun yung may mga ginagawa ng kaaway na tinitira nga yung mga emotions natin. Pero, di ba, sinasabi ni Paul, natin yung breastplate, di ba? Na kailangan guarded yun, yung meron tayong emotional stability. Kasi nga, grabe talaga,
agad. Na isipin nyo, di ba, si Peter nga na to, parang kung naging bound lang siya dun sa emotions niya na hindi niya hinayaan na kumilos si Lord, alam niyo yun, parang pwedeng hindi niya maranasan yan kasi nag-ano na lang siya, di ba? Yung sabi doon kanina na humagulgol na lang siya, di ba? Pwedeng nangyari na lang din sa kanya yung nangyari kay Judas, di ba? Pero dahil nga merong talaga si Peter na sumunod pa rin siya, di ba? Parang nag-ano pa rin parang tumuloy pa rin siya. May ginawa na pagkilos si Lord. Kaya yun yung sa atin na ano man yung mga sitwasyon natin ngayon, di ba? Parang minsan may mga tayo na, Lord, kaya pa ba to? Di ba? Parang antindi na ng ginawa ko. Pero yun lang, di ba? Sa mga pagtuloy-tuloy natin, meron at merong ina-accomplish si Lord. Tapos, yan, sabi nga, Peter was no better than we are. Hindi naman mas higit pa si Peter, tayo, di ba, kumpara sa atin. Sabi dyan, meron din siya ng mga fears na meron tayo, at meron ding mga rationalization. Yung, alam niyo, yung inaano pa natin yung kasalanan, di ba, na hindi, kaya ko lang naman nagawa yun, kasi ganito, ganyan. Yung parang nag-aano pa tayo na pinapababaw pa natin, kaya lang naman niya nasabi yun, kasi ganito, ganyan. Yung parang, may mga tayo na alam na natin kasalanan, pero inaano pa natin, tinatago pa natin, hindi, na lang, nang hina lang. Diba? Para alam mo na talaga na mali yun, alam mo naman talagang pagkukulang na yun, diba? Kaya sabi dyan, pero bakit nagbago si Peter? Kung hindi naman pala siya higit sa atin o angat sa atin, diba? Kung meron din siyang ganung takot na meron tayo, kung nagra-rationalize din siya, diba? Bakit ba't ganun? Ba't si Peter nagbago siya? Diba? Sabi nga dyan, ang sagot daw ay yung John 14:16. Yan, sabi dito, si Jesus po yung nagsabi nito Sabi dyan, at hihilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na nasa sa inyo magpakailanman. Siya ang banal na espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala nyo siya dahil kasama nyo siya at sa inyo magpakailanman. 'Di ba? Kaya yun yung na grabe yung naging change sa buhay ni Peter dahil nga yung Holy Spirit, 'di ba? Naranasan niya. Na nung time na yun na nandun sa upper room, talagang parang kagaya ng fire na dumadaan sa mga lugar-lugar, 'di ba? Talagang alam niyo yun, parang walang tinira. Yung parang alam mo yung walang bakas ng dating Peter, 'di ba? Na dati duwag-duwag to, 'di ba? Na parang imagine niyo na ko lang kasi, yung kunwari kayo yung taga doon kayo sa Bethlehem, sa Nazareth, ganyan. Tapos kunwari na nangangaral na ngayon si Peter, yung parang mga kunwari ikaw din yung babae na utosan na nagtanong, di ba kasama nyo yan? Di ba? Tapos nakita mo, talagang sa harap mo mismo, dininay ni Peter, tapos maririnig-rinig mo, nangangaral na. Parang paano yung pagtataka na, totoo ba? Talaga ba? Nangangaral na yun ngayon? Duwag-duwag nga yan Di ba? Yung parang alam nyo yun na walang bakas, di ba? Kaya yun yung na minsan tayo, di ba? Yung pagka nakikita na tayo na, grabe parang di na kita kilala. Yung mga ganun, di ba? Na minsan tayo na, grabe naman, ginajudge naman. Pero di natin minsan napapansin na parang nagiging compliment din siya kasi nakikita mo na may binabago talaga sa'yo si Lord. Di ba? Na yung, di ba sinasabi sa'yo na, hindi ka naman ganyan dati, di ba? Parang may mga na kasi di ba? May mga inaayos na si Lord. Kaya yun yung din dito. Sabi nga po, before that time, he was filled with timidity and filled with fear. Yan. And suddenly, now he is speaking in boldness because God is standing with him. 'Di ba? Na dati kasama niya si Lord, pero ngayon talagang nakita natin na merong binago. 'Di ba? At si Peter din kasi, 'di ba? Nakita natin nag-submit din siya. Na hindi niya na hinayaan na na siya, 'di ba? Na maunahan siya ng emosyon, ng galit niya, ng takot niya, 'di ba? Kaya yun din yung doon na nakita natin paano din nag-submit talaga si Peter. Yan. Tapos next po, ayan, ito na yung pangatlo. Kanina, confusion to, yan, understanding. Tapos pangalawa, fear to confidence. Ito naman po yung last, yan, yung discouragement to determination. Yan, ito nga si Peter, yan pa, next nga po. Yan, sabi nga kasi, we live in a day in which people are terrified. Yan, they are scared to speak. Yan, naalala niyo, di ba si Peter, parang pa siya di ba? Parang pa siya, takot pa siya, ayaw niya talaga, ayaw niya umamin, di ba? Pero nakita natin dun sa Acts,
'di ba? Nagsunod-sunod na yung mga turo niya. 'Di ba? Naalala niyo yung sinabihan sila na, grabe naman, ang aga-aga pa lasing na tong mga taon to. Pero 'di ba sabi niya, hindi kami lasing. Yun lang yung sabi sa Joel, tapos 'di ba ni-recite niya yun. 'Di ba parang nag-ano na siya. Tapos sunod-sunod na yun sa book ng Acts na nakita natin yung mga pagtuturo niya, 'di ba? Kaya yun yung ano natin na tayo, kapag ka na-receive na natin yun, yung power talaga, 'di ba? Yung fire na yun ng Holy Spirit. Hindi na tayo takot pa tayo magsalita, 'di ba? O takot pa tayo magturo, takot tayo mag-stand, takot tayo sa mga gagawin natin para sa Panginoon. Kasi meron talagang pag-e-empower na ginagawa, 'di ba? Ang Panginoon. Na kung dati, yun nga yung kagaya, 'di ba, sa yung discouragement, 'di ba? Na ka pa na hinahina ka, na ayoko na tumuloy, ganyan. Pero bigla ka nagiging determinado, 'di ba? Nagawin ulit yung mga bagay para sa Panginoon. Tapos sabi nga diyan, ito yung sa Acts. Yan, Acts chapter 5 verse 40 to 42. Sabi, ipinatawag nilang muli ang mga apostol at ipinahagupit. Pagkatapos, binalaan sila na huwag nang magturo pa tungkol kay Jesus at pinalaya sila. Yung hagupit na yan, 39 yun, 39 times silang mga pinaghahagupit. Hindi nila inano naman na 40 kasi nga 'di ba naalala nyo, yun yung maximum. Dahil sabi nga diyan, umalis doon ang mga apostol na masayang-masaya. Isipin nyo kayo pinaghahagupit, tayo nga minsan sinampal lang, nasanggi lang, parang di mo na mapatawad yung tao, 'di ba? Pero sabi, umalis daw yun na masayang-masaya dahil binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magtiis alang-alang sa pangalan ni Jesus. Araw-araw ay pumupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay, patuloy ang kanilang pagtuturo at pangangaral ng magandang balita na si Jesus ang Kristo. Yan yung natin na, kunwari sa atin, sa panahon natin ngayon, pagka ikaw pinabarangay ka, pinalista ka yung pangalan mo doon na, ay ito, mga nag-gather to, bawal yan na. Turo-turo kayo dito, bawal yun Tapos parang tinakot-takot kayo. Parang minsan tayo, di ba, uy, wag na tayo dyan, baka mapagalitan tayo ulit. Di ba minsan parang may ganun tayo, na yung tipo ng mga Christianity na meron tayo ngayon, walang-wala doon sa Christianity na meron yung time, di ba, ng Acts Church. Kasi dumadating na tayo sa point na nagiging mababaw na lang yung tingin natin, 'di ba? Sa banal na spirito na hindi na natin isipin niyo yan yung parang gano'n na yung naranasan nila, 'di ba? Parang pwede nilang sabihin na alis na lang tayo, wag na tayo dito, 'di ba? Wag na tayo magturo dito. Pero ano pa rin nangyari, 'di ba? Parang niyamot pa nila lalo, 'di ba? Sabi, araw-araw pa rin daw silang pumupunta tapos nagtuturo pa din sila. Kaya yun yung bagay na nawawala na sa atin ngayon. Nawawala na yung pagiging radikal ng mga Kristiyano. Yung wala na tayong price to pay, 'di ba? Kunwari sa mga kabataan dito, wala na yung mga naglalakas loob na magtuturo sa mga kaklase, 'di ba? Yung parang may mga dati na alam niyo yun, mag-room to room kahit nga magkakasama, 'di ba? Naalala ko din, wala na yung mga talagang yung mga pag-all out na ginagawa natin na parang may mga time ngayon pag sacrificial giving, parang wala na. Parang sige, bahala na, okay na yun, gagawa naman sila, kikilos naman sila. Pero nasan na, 'di ba, yung mga ganun natin? Na isipin niyo ito nung panahon ng Acts, talagang kahit sarili na nilang possession, 'di ba? Inaano pa nila, yung parang binibenta nila para may mapambigay sila. Pero sa atin, 'di ba, wala na yung mga ganung mga pag-e-effort. Akala ba natin i-my day lang natin yung mga poster, okay na? 'Di ba? Parang wala na yung mga dati nagbabahay-bahay, nag-aano pa tayo ng todo effort. Yung parang minsan na ako doon na kapag may mga gagawin, parang wag na ako kasi ganito pa gagawin ko sa hapon Yung parang nakakatakot ng mag-utos sa mga tao kasi iniisip nila, dami na nila agad gagawin. Parang minsan nakakahiya kay Lord, 'di ba? Na sa school bida-bida tayo, 'di ba? Sa work bida-bida, tambak trabaho mo. Pero pag sa church, isang beses ka lang pwedeng paganapin, parang ayoko po mag-tambourine, parang nakakaano lang minsan yun, na sa part ko talaga, grabe, parang ganito na ba talaga maglingkod mga kabataan ngayon? Parang hindi naman natin nilalahat, pero alam mo yun, parang nawawala na yung ganun na talagang buhos, yung yung talagang lay down ng buhay, 'di ba, para sa Panginoon, na nagiging na lang yung pagiging Kristiyano natin minsan na okay na yan, parang tama na yun, ikaw na nga ganyan, ikaw pa sa ganito. Parang minsan na ko dun na nagbibilangan na tayo. Yung parang sa part mo minsan na, grabe, samantalang parang alam mo yun na, dati kami parang
wish na wish pa namin, i-assign kami, parang kami na may pagturuin sa ganito, ganyan. Yung parang ngayon na, ano talaga ako na, pag nakikita mo, minsan din sa mga Bible reading, diba? Parang isipin natin, sa ibang bansa, kinukuha na yung mga Bible, diba? Parang pinupuslit na nga lang yung mga Bible, makapagbasa lang, pero tayo paprente-prente lang, yung mga ganun na tipo ng Christianity na yun din sa mga matatagal na, di ba? Parang minsan na ano na tayo na tapos na kami dyan, okay na kami dyan, nagawa na namin yung ganito. Pero yun nga, di ba? Ang sabi nga, hindi natin kailangan ng retiring, kailangan natin ng refiring, di ba? Kailangan natin ng fire ulit na yun na ano yung gagawin natin, di ba? Yun yung ano lagi kong pinagpe-pray na parang Lord, kung aalisin mo sa akin yung ministry na to, parang palitan mo. Parang meron kang ipalit na bago. Yung parang kung hindi ko man na to gagawin, meron akong ibang gagawin. Yung parang yun kasi yung minsan danger natin kapag wala na tayong ganong heart, di ba? Lalo kunwari sa mga kabataan, kung hindi tayo naglilingkod, anong ginagawa natin? 'Di ba? Parang kung hindi tayo nagbibigay ng buhay natin kay Lord, kanina tayo nagbibigay ng buhay, kanina tayo nagbibigay ng time. 'Di ba? Kaya yun yung ano natin minsan na oo, may mga ano tayo na, uy, ang OA naman yan, tama na yan, parang ang ano naman yan, ganyan, di na balance, ganto ganyan. Pero minsan, di tayo din mismo, hindi din tayo balance, di ba? Na parang yung comfort natin, lagi nating dinadahilan na, hindi, sabi naman ni Lord, magpahinga. Pero wala na tayong nagawa, kasi nga, ganun na lang lagi nire-reason out natin na alagaan katawan, hanggang biniibi mo na yung katawan mo, di ba? Parang nakakaano lang minsan yun na, yun nga yung parang nag-aanohan na tayo na ako na nga dyan ikaw naman dito. Yung parang ganun na wala na yung mga talagang ano na, sige gawin natin to, gawin natin yung ganyan. Tapos parang may mga ano pa na nung ano nga daw, nag-outreach nga daw sa Alabang, sabi, uy, balik na kayo kasi ang init na. Tapos parang support mo, grabe, parang na, ano, parang alam mo yun yung may mga mag-share pa pero papabalikin nga kasi mainit na ganyan. Kaya parang minsan na ano ako doon na gano'n na ba talaga? Parang hindi na natin matiis yung init, hindi na natin matiis yung araw, 'di ba? Kaya yun yung mga ano na yung comfort ba na nararanasan natin ngayon na parang nami-miss out na natin yung mga pwede pa nating i-effort para kay Lord. 'Di ba? Alam niyo yun yung mga ganun na dahil ba ganito na lang na nung kailan 'di ba galing tayong saan kanon yung mga youth. Tapos pagka tinitingnan ko, grabe, dati nga nilalakad lang namin to. Parang ganun na, yung mga effort na meron tayo dati, parang kung ikukumpara siya sa effort nga natin ngayon, talagang ano na, parang wala nga ganun. Kaya yun din yung ano na, minsan na ano din ako pag nagchat-chat si pastor dun sa GC. Yung kapag nga tungkol nga sa mga pa-seed faith, ganyan, sa mga pagpapasponsor, na parang support ko, grabe, parang yun nga, baka iniisip lang din ng youth, baka wala, hindi naman po kami kasama ganyan, kayo na po dyan, bala po kayo dyan. Pero kung ikukumpara, di ba, yun nga yung mga nakaraan nating mga outing, di ba, kapag lalabas, yung parang na, ano tayo na, yung pa-seed faith, parang tayo pa-seed faith, tayo pa ganito po. Naalala ko, may preaching na ganun, sabi, kayo, kung gusto niyo sumama ng camp, huwag kayo pa-seed faith ng pa-seed faith, sabing ganun. Kung ayaw niyo maglinis ng sasakyan, alokin niyo, sponsoran niyo po ako, lilinisin ko po sasakyan niyo 1 month. Yung mga ganun na, may lakas tayo di ba? Parang may, kunwari, ikaw marunong ka mag-Canva, pero, uy, gagawan ko po kayong PowerPoint 1 month, at sponsoran niyo po. Yung mga ganun, parang wala na tayong diskarte, wala na tayong tapang, wala na yung ano parang ganun na mga pag-e-effort. Kaya yun yung isang bagay talaga na, ano, yung kagabi kasi, nag-comment si mama doon, nanonood kasi siyang TV. Tapos nakita niya yun, di ba? Yung Showtime nasa GMA, parang ganun. Yung parang pinag-isa na sila. Tapos parang na ano, ako sa comment ni mama, sabi ni mama, tingnan mo, away-away pa sila dati. Tapos ngayon, mag-aano din naman pala. Pero ako, sa isip-isip ko, shucks, inuunti-unti na. Parang alam niyo yun, inuunti-unti na yung mga pagwawan, yung pag-unite, di ba? Na ngayon, TV lang. Tapos sa susunod, ano na, religion na. 'Di ba? Parang pwede sabihin na, sige, isang religion na lang, isang ganto na lang. 'Di ba? Yung mga terminal ngayon, di nyo ba napapansin? Lagi na lang inaano, isa na lang, isang terminal na, dito na lahat. 'Di ba? Parang di ba tayo naaano doon na unti na lang, parang alam niyo yun, tinitrain na tayo, 'di ba? Na parang inuunti-unti na tayo ng ano ng mundo na pinag-aano na hinahanda na tayo na malapit na yung pinag-unite kunwari, pero ang totoo talaga niyan, sinasanay lang tayo na kapag ka nag one world government na, di na tayo ma-shock.
Kasi, yung Showtime naman, tsaka yung, Itbulaga, isa naman na sila, di ba? Yung mga terminal naman, doon na sila lahat eh. Pero, hindi natin nakikita, ano yung mga, di ba? Yung mga, hidden agendas doon. Na tayo, kung dadating yung time na yun, di ba? Yung sinasabi nga yun ni Sado, na yung mga bata, tinuturuan nila ng martyrdom, how much more pa tayong mga kabataan, 'di ba? Kaso nga lang minsan sa mga kabataan pa lang wala agad, 'di ba? Parang hindi mo agad makitaan ng mag-iistanto para sa Panginoon dahil minsan na lang ng mga kaklase, ng mga kapamilya, 'di ba? Ayaw na agad maglingkod. Pero dun mo makikita na paano pa kapag tayo na yung niyo yun, yung kung iba-iba na ulit, 'di ba? Parang maghiwa-hiwalay, kunwari sabihin walang church ganyan. Paano tayo magsusurvive, 'di ba? Kaya yun yung mga paano natin dinidil yung mga ganitong bagay kasi hindi na talaga 'di ba? Parang palapit na ng palapit, 'di ba? Inuunti-unti na ng mundo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na magbabago naman ako next year, magbabago naman ako pag 22 na ako. Hindi na. Hindi mo sure kung meron pa, 'di ba, na mga pagkakataon. Kaya yun yung isang bagay na talagang pag-pray natin ulit na yun nga 'di ba? Yung Christianity, 'di ba, na talagang merong price, 'di ba? Yung yung sinasabi ng Panginoon na lay down talaga ng buhay, 'di ba? Yun yung gawin natin. As sabi nga rin kay Peter, yan. Ito yung time naman na nung kay Roda. Yan, naalala niyo 'di ba din si Herodes noon na 'di ba namatay na noon si James. Tapos parang tuwan-tuwa si Herodes na natuwa yung mga tao na parang yun nga pinapatay niya nga yun si James, 'di ba? Pero nagplano na siya na ay kay Peter ganito gagawin ko, ganyan. Kita ng mga tao paano siya lilitisin, ganyan. Pero alam niyo ba, mababasa niyo doon sa Acts chapter 12. Yan, sabi, isipin nyo ganun na alam na ni Peter na siya na yung next, na pwedeng kinabukasan, siya na yung, mamamatay. Pero alam nyo ba si Peter, nadatnan daw, tulog, ganun. Tapos, di ba yan nga yung pinalaya siya nung angel, di ba? Na tayo, yun nga dun, balik tayo dun sa topic kanina, na yung ganun na kaya mo bang i-lay down talaga yung buhay mo para sa Panginoon, na kung alam mo bukas, pwede kang litisin, pwede kang mawalan ng buhay, makakatulog ka ba o tatakbo ka na? 'Di ba? Parang imagine sa buhay ni Peter, nakatulog pa, ganun na yung kalagayan niya, 'di ba? Tapos yun din yung eto nga si Roda. Yan, di ba si Roda, yan yung naalala niyo yung lutang-lutang siya pero nabanggit siya sa Bible. Di ba yung parang niya na si Peter yun pero di niya pa pinagbuksan ng pinto. Kaya yung natin na nakita niyo paano din talaga niligtas ng Panginoon si Peter, di ba? Na parang tayo doon na, oo nga minsan tayo, yun sinasabi ng Bible, di ba? Na kapag mahal na mahal mo yung buhay mo, 'di ba? Parang lalo pa siyang nawawala. 'Di ba? Pero kung ikaw hindi naman sa hindi ka nagki-care, kundi mas pinapahalagahan mo na ang Panginoon, mas lalo mo siyang nagigain. 'Di ba? Kaya yun yung sinasabi ng Revelations na yung mga nagtagumpay, 'di ba? Na overcome nila yung kaaway. Bakit? Dahil daw dun sa word of their testimony, sa blood of the Lamb at sa hindi nila minahal yung buhay nila. 'Di ba? Na parang hindi nila yung buhay nila na mahalaga to, bawal mapaso, bawal mainitan, bawal umitim, 'di ba? Yung parang minsan na tayo na basta parang may mga ganun lang ako kasi talagang basta nung mga nakaraan na talaga ako na bakit mas mahalaga ba talaga yung skincare mo kaysa sa mga paghayo? Parang di ka ba talaga mabibilad sa initan, 'di ba? Parang nung nag-outdoor, parang daming ayon. Parang ano bang pinapahalagahan, parang ganun. Tapos parang minsan may mga din tayo dito na yung mga boys din natin, 'di ba? Parang may mga tayo na asan na yung biblical manhood, 'di ba? Na sinasabi. Kaya parang yun din yung panawagan natin sa mga kuya natin dito sa church na sana nagsiset tayo ng example, 'di ba? Na hindi pwedeng lalamya-lamya na lang lahat tayo, 'di ba? Kung pwede nga lang na lang to parang minsan may ganun ako na kung pwede na lang ako na lang dito sa mga
Yung parang ganun, para lang maging brusko naman, ganun. Parang minsan mas malambot pa sa akin yung mga ibang boys eh. Parang may mga ganun na sana may mga kuya tayong ganun, 'di ba? Sa mga babae din, parang hindi naman all the time yun nga, 'di ba? Paano-ano tayo na mainhin, 'di ba? Parang ang wala na tayong magawa, 'di ba? Kaya yun yung ano natin na kailangan na nating i-ano talaga yun na kung may mga pagkilos pa na gagawin si Lord, 'di ba? Talagang i-desire na natin siya. Kasi sabi nga diyan, did you know that being filled with the Holy Spirit does not mean that you will be protected from physical abuse? Yan, may ano kasi, 'di ba? Naalala niyo itong ang mga disciples na to. 'Di ba? Filled sila ng Holy Spirit, pero ano pa rin nangyari? 'Di ba? Pinahagupit nga sila, 'di ba? Nung time na 'yon. Sabi diyan, think of all the people who are filled with the Holy Spirit who died as martyrs under the early days of the Roman Empire. And here is Jesus in the disciples, kasama ni Jesus, 'di ba? Sinasamahan niya yung mga disciples, speaking through the disciples. Siya yung nag-aano ng mga ituturo ng disciples, standing with the disciples, and he does not prevent them from receiving 39 lashes. Yun nga yung hagupit, 'di ba? Na naranasan ng mga disciples na yun. Na kunwari din kay Paul, 'di ba? Nakita mo lingkod naman yun ni Lord, 'di ba? Filled naman yun ng Holy Spirit, pero bakit ganun yung naranasan? Kasi hindi ibig sabihin na filled tayo ng Holy Spirit, excuse na tayo o exempted na tayo sa mga pwedeng gawin, 'di ba? Ng mundo na mga pagpe-persecute. Kaya yun yung isang bagay na talagang hindi natin dapat siya pinapalagpas. Kasi dadating talaga yung time na meron talagang mga gagawin yung mga mundo, 'di ba? Yung mundo sa church, 'di ba, ng Panginoon. Lalo nga kung totoo talagang church. Kaya hindi tayo pwedeng magpaano nang na, hindi ko cover naman kami ni Lord, re-review ko lang namin 'yan, hindi na kami ma-apin yan. Hindi yun ganoon, 'di ba? Kaya tayo fini-fill din ni Lord para ma-empower din tayong harapin ano man yung mga pwedeng mangyari sa atin. Kaya kung may mga kabataan pa dito na dami yung time mag-TikTok, dami yung time mag-Facebook, 'di ba? Manood kaya kayo ng mga Torchlighters, 'di ba? Manood kayo ng mga sa Voice of the Martyrs. Kung mababasa niyo lang yung mga nandun, parang mahihiya kayo sa kaartehan na meron tayo. 'Di ba? Parang ako kapag nakikita ko kasi yung dun sa Voice of the Martyrs, tsaka pag naalala ko yung sa mga Torchlighters, parang minsan nahihiya ako na, grabe ako nga minsan nagrereklamo ako pag wala akong tulog, pero sila nga ganito ginawa eh. Yung may mga ganun tayo na, yung parang minsan nakakahiya, 'di ba? Na tayo langit na langit tayo, pero kamusta kaya yung mansion natin sa langit, 'di ba? Kung wala tayong effort na ginagawa para sa Panginoon. Kaya yung natin diyan, 'di ba? Tapos sabi nga din, where does all this energy, all this determination, and all this emotional wholeness come from? Saan kaya nanggagaling yun? Yung ganun na meron sila. Sabi dyan, they could be beaten and still find joy in their hearts for the privilege of having been counted worthy to belong to Jesus. Bakit ganun? Bakit ganun na lang sila na-transform? Sabi dyan, why are these timid disciples who forsook Jesus, di ba, yung iniwan nila si Jesus and fled at the cross, now suddenly with boldness and with joy? Di ba, biglang ang tapang nila, tapos ang saya pa nila na nagsasuffer sila ng mga ganun para kay Jesus. At sabi nga, nobody could shut them up. 'Di ba? Naalala nyo na walang makaano sa kanila eh, 'di ba? Kaya nga lalo pa silang dumami, 'di ba? Na ang dami nilang naabot dahil di na sila mapigilan. Dahil yun sa fire na meron, 'di ba? Na na-receive nila lahat. Na walang yun nga walang tinira. Na minsan sa atin kasi may pinapatira pa tayo. Tayo mismo may tinitira pa na, Lord, wag mo namang galawin 'to. Isusuko ko din naman 'to sa susunod, pero wag mo na ngayon. 'Di ba? Minsan, Lord, aayusin ko naman pero wag mo na ngayon, di mo na ngayon. Pero ngayong gabi, 'di ba? Talagang natin yun na, Lord, kung ano man, 'di ba? Para bago man lang mag-rapture, talagang alam mo na binigay mo lahat sa Panginoon. Tapos sabi nga din, they were affected by their minds, their new understanding. Sabi din yung emotions nila, kahit yun talagang na-touch ng Holy Spirit, a new sense of wholeness, their wills, and a sense of determination. Bakit sila nagkaroon ng ganung transformation? Dahil sa Holy Spirit.
At ngayong gabi, 'di ba, hindi natin pwedeng sabihin na noon time lang naman nila 'yan eh. Kundi yung spirit na 'yon, 'di ba, na talagang kumilos sa buhay ng mga disciples na 'yon, na duduwag-duwag, takot na takot, 'di ba? Yun din yung same na Holy Spirit na kayang kumilos sa atin ngayon. Kung lalamya-lamya tayo, takot-takot pa tayo sa mga pananampalataya na meron tayo, 'di ba? Ayaw pa natin gawin yung mga pinapagawa ni Lord sa atin, 'di ba? Kayang-kaya yun talagang hipuin, 'di ba? Kilusin ng Holy Spirit. At sabi nga po, ayan, just as I look to the cross to receive my forgiveness and my justification, we are to look to the ascended victorious Christ, di ba, yung nag-rise ulit na Diyos, yan, in faith to receive the blessed power of the Holy Spirit who begins the work of transformation. Kaya tayo may mga time na nadidisappoint tayo sa sarili natin kasi sarili nga nating effort, 'di ba? Yung ginagamit natin, 'di ba? Parang tayo, hindi na ako manonood, hindi na ako magaganto, di ko nagagawin tong ganyan. Na oo, tama naman din 'yun na meron tayong mga discipline, pero kailangan talaga almost ng na gusto nating mabago dahil yun sa power ng Holy Spirit, 'di ba? Na susundan na lang din yun ng mga discipline na meron tayo. Kaso lang, doon pa lang sa unang step minsan na na tayo, nalalagpak agad tayo na parang wala, hindi tayo makapag-submit kasi isip natin punong-puno ng mga kung ano-ano, dami pa nating gustong gawin. Ang dami nating mga ayaw isuko sa Panginoon. Tas yan din sabi diyan, the Holy Spirit is gentle. Sabi diyan, 'di ba? He does not push. He leads. He is so sensitive that one of the emblems of the Spirit in the New Testament is the dove. Bakit daw yung dove? It's because if you treat a dove badly, the dove is going to feel it and even perhaps want to fly away. Kaya yun yung hindi ko naman alam anong meron sa mga kalapati, kasi nga hindi din naman ako sa mga kalapati, pero maniwala na lang tayo na ganun nga, na kapag ka daw, hindi talaga na yung mga ganun, diba, yung dove nga daw, umaalis sila. Pero alam nyo ba, sabi nga dyan, ito yung comfort na meron tayo. Yan, pa-next po. Sabi dyan, the Holy Spirit doesn't leave us, but the Spirit is sensitive. That's why the Bible says, don't grieve the Spirit. Hindi naman tayo talaga iniiwan, kaso lang, hindi na kumikilos dahil nga, hindi natin na inaano, diba? Hindi na natin dinedesire. Kaya yun yung nga sa gabi ngayon na talagang mag-pray tayo ulit ng mga ganong bagay na kung kumikilos si Lord, diba, mas more pa na talagang gawin sa mga buhay natin. Tas next nga po, sabi dyan, there are Christians who are living in disobedience day after day. Pwedeng may kilala tayo, pwedeng tayo nga rin mismo, di ba? Ganyan tayo. And they no longer hear the Spirit's voice. Kasi ganun talaga, kung hindi na sumusunod, di ba? Ano pang gagawin, di ba, ng Holy Spirit? Kung dahil nga gentle siya, hindi niya pwedeng ipilit yung sarili niya na, sundin mo ako, ganito gawin mo. 'Di ba? Kundi talagang nag-aano siya sa atin, 'di ba? Na nililid niya lang tayo, pero hindi siya yung mag-aano na yung parang hindi na gentle yung way na gagawin niya. Sabi dyan, the Holy Spirit is within them, but they are not listening. Na tayo ganun din, nasa sa atin yung Holy Spirit, kaso lang, di tayo nakikinig. In fact, they are driven by guilt and by their own self-will. Minsan ganun tayo, na punong-puno tayo ng mga guilty feelings natin kasi nagkasala tayo ng ganito, ganyan-ganyan yung mga nagawa natin. At minsan din naman, dahil yun nga, dami pa nating gustong gawin, sarili pa rin natin yung gusto nating masunod, kaya hindi makakilos ng malaya yung Holy Spirit. At sabi nga, and the Spirit who is resident, di ba, na yung sa mga buhay daw natin minsan, kung di tayo nakikinig, yung Holy Spirit daw, nagiging resident na lang siya. Pero, ang gusto niya nga daw talaga, di ba, maging president. Yung parang siya yung talagang mag-lead, di ba, na napipigilan natin dahil nga dun sa ginagawa natin. Kaya, di ba, sinasabi nga yun sa Bible, sinabi ni Paul, don't grieve the Holy Spirit. Ayan, tas next nga po. Yan, sabi dyan, the Spirit is so sensitive that He will not manifest Himself and He will not work as long as self-will is on the throne of our lives. Kaya yung isang bagay na ngayong gabi, di ba? Kung nari, isa tayo dun sa mga na, kahit naman ganun yung claim ng church, pero ba't ganun? Ako, di ko pa rin maranasan. Pwede tayong mag-expect pa rin, di ba? Na may gagawin ang Panginoon sa mga buhay natin. Na imagine, di ba? Yun nga, dun sa upper room na yun, wala namang sinabi na, ay, wag yan i-touch kasi, di ba? Mga
kasalanan. Pero, yun nga, dahil nga meron tayong ginagawang mga pagsasubmit, di ba? Bawat isa sa atin, pwede tayong itouch talaga ng Holy Spirit na lalo pang kumilos sa mga buhay natin. Tapos pa, next nga po, sabi dyan, yan yung ano natin, di ba? Na yung time nung kay Jesus, na kailangan nga nating mag-die to self talaga. Kaya yun nga, yung mga self-will na meron tayo, yung mga bagay na gusto pa rin nating, yung parang tayo yung masusunod, kailangan i-submit na din natin yun sa Panginoon. Tapos, yan, may kwento lang dito. Yan pa next. Sa Egypt daw kasi, pag naniniwala sila, 'di ba, doon sa mga sa mga pagpe-preserve yan dyan sa mga patay. Tapos alam nyo ba, nagpapabaon pala sila ng ganyan, ng mga grains. Yung mga grains na yan, nilalagay nila yan dun sa loob ng nung mga libingan. Kasi sinasabi nila na hindi para may makain sila. Ganun yung mindset kasi nila eh. Para daw may makain, ganyan. Para daw kapag meron pa daw baon. Ganyan yung mga naiisip nila. Tapos ngayon, yung mga scientists, after ng 4,000 years, ang nangyari, hinukay nila yan. Tapos, kinuha nila yung mga grains na yon. Tapos, alam nyo ba, kahit 4,000 years na nandun yon, na hindi naman nakain, hindi naman nabaon, na ano pa din daw, nung tinanim daw nila yon, nagbunga pa din daw ulit. Na kahit isipin nyo, 4,000 years, ang tagal-tagal na, tagal-tagal na imbak, ang tagal-tagal na nandun, parang walang buhay, walang pag-asa, di ba? Pero nung time na yun na tinanim, di ba, nagbunga pa din daw ulit. Kaya sabi nga daw, yan pa, next po, sa mga buhay din daw natin, ganun din daw. Sabi dyan, if you are here today as a born-again believer, the Holy Spirit of God indwells in you. Yan, indwells you. Sabi dyan, He goes with you, He watches the television programs that you watch, kahit yung mga Facebook na mga pinapanood natin, yung mga YouTube, di ba? Nakikita yung lahat ng Panginoon. And that's why you should not grieve Him because He sees what you see. He goes with you wherever you may go. He is always at your side, closer than your elbow, but He is very sensitive. Diba? Na ganun din daw, na parang kahit na ano bang mga ginagawa natin, kita yung lahat, diba? Tapos sabi nga din, and if you override His authority, yung kapag pinang-ano lang natin yun, yung authority na meron yung Holy Spirit and His power, you can just do your own thing. Pwede pa din daw na gawin na lang natin yung sarili natin na mga kaparaanan o mga kagustuhan. Pero yung transformation, hindi yun mangyayari. Kung tayo, confused pa rin tayo, kung di natin nahahayaan yung Holy Spirit na kumilos sa mga buhay natin, pwedeng hindi pa rin natin maunawaan yung mga bagay-bagay. Sabi dyan, kung hindi daw tayo susunod, diba, sa Holy Spirit, sabi, you are just as negative as you've always been. You are just as bound by your past as you've always been. You are just as timid as you've always been, and nothing changes until you say, I'm willing to fall into the ground and die. Sabi dyan, and it is that death to self-will that gives the Spirit the liberty to begin the transformation process. Kaya yun yung natin ulit na talagang sabihin natin ulit na, Lord, kumilos ka po ulit, di ba? Parang meron ka ulit gawin sa akin na kung may mga naranasan tayong mga spiritual victories nung mga nakaraan, meron tayong mga spiritual highs na naranasan, pwede ulit yun na gawin ng Panginoon kasi meron at meron pa talagang iaayos si Lord, di ba, sa mga buhay natin. Kaya sabi nga po dyan, yan, but the change that was brought about was through the Spirit. Diba yun nga sa buhay ni Peter. Yan, in whose life and strength, you and I are participants to change our mind. Yan, yung mga isip natin, pwede yung baguhin ng Holy Spirit, diba? Yung mga emotions and our will. Yung mga gusto natin sa buhay, sabi dyan, we can be different. Hindi tayo pwedeng, alam mo yun, yung parang may pag-asa pa din na hindi tayo nai-stuck sa ganito lang. Naalala ko, meron nga din nagsabi sa akin ng ganun na, kung pwede nga lang sana in an instant mabago diba? Pero yun nga, sabi dyan, we can be different. Pwede tayong mabago, pwede tayong ayusin palalo ni Lord. And even some coping mechanisms that some people have to say, I'm going to cope, only hardens their hearts instead of giving in to the sweet voice of submission to God. Na minsan ganun daw yung nagiging mali natin na may pinapagawa na talaga si Lord, kaso iniisip lang natin na, hindi, baka lang to, wala lang to, diba? Parang minsan ni ganun daw. Pero sabi dyan, hinaharden lang daw natin yung puso natin, imbis na talagang mag-submit tayo sa boses ng Panginoon. Kaya sabi nga dyan, why has the Spirit not been working in our lives as He should?
'Di ba? Bakit ganun? Bakit parang tayo, di pa rin tayo tumapang-tapang? Bakit ganun? Parang di pa rin nababago yung ganito nating ugali, yung ganito nating mindset, yung ganito nating mga personality, yung prayer life natin, bakit ganito pa din? Yung pagbabasa natin ng Bible, bakit kailangan paulit-ulit na lang? Kailangan pa bang i-challenge? Ano pa bang kailangan gawin, 'di ba? Sabi diyan, I have to ask myself that question. You need to ask yourself, and all of us need to open up our lives to Him and say, Lord, today, I die to self one more time that Christ may live. 'Di ba? Do it by faith. Kasi nga, yun nga parang every time na mas na ma-magnify natin yung flesh natin, 'di ba? Mas lalong hindi nakikita si Jesus. Pero sabi nga diyan, 'di ba? Lord, today I die to self one more time, 'di ba? Para mabuhay si Jesus lalo. Kaya ano man yung mga areas sa mga buhay natin na kailangan pa na mas ma-magnify si Jesus, 'di ba? Kailangan pa nating ipaayos. Kung may mga part ng buhay natin na tayo mismo napapagod na sa sarili natin na, ano ba, di ka na magtino-tino, di ba? Parang yun yung na claim natin ngayong gabi na may mga gagawin si Lord. Kaya sabi nga rin, may inano lang ako dyan. Doon to sa kanta ng Take My Life, yung living sacrifice ni Chris Christian. Sabi dyan, I cannot be content until I reach that place, how little I have given up to you. Sabi dyan, Lord, ito yun parang maging prayer din natin, di ba? Lord, break down my will, make my desires your own, di ba? Na ano man yung mga desires na meron tayo, di ba? Talagang gusto natin na sana desire na ni Jesus mismo, yung gustuhin natin. At sabi nga dyan, I long to give my everything to you. Na, oo, may mga time talaga na may sinusuko na tayo sa Panginoon, pero meron at meron pa din, di ba? Kumbaga, may mga time may natitira pa, meron pa tayong mga wini-withhold sa Panginoon. Pero hayaan natin, 'di ba, ngayong gabi na talagang malayang kumilos si Lord sa mga buhay natin kasi hindi natin talaga alam kung kailan ano yung mga mangyayari pa, 'di ba? Sa mga YA na magmi-mission, ito yung din na alam niyo yun, yung kailangan ng lalo pang tumapang, 'di ba? Hindi na tayo yung mga bata pa, hindi na tayo high school, hindi na tayo college para i-baby pa ng mga pastor. Hindi na tayo yung para pa magpasaway, 'di ba? O paulit-ulit na lang na tayo yung iintindihin kasi ang dami pang pwedeng gawin, 'di ba, sa kingdom ni Lord. Kaya yan, sa mga kabataan din natin, ito na yung time na mag-step up, 'di ba? Mag-level up yung mga spiritual fire na meron tayo. Kasi hindi na pwede yung ganun na isipin nyo na sa last days na tayo. Hindi na pwede yung ganun-ganun lang yung gagawin natin. Kundi meron talagang nire-require, 'di ba? Yung Holy Spirit na more of us, 'di ba? Para mas lalo niya pa tayong magamit para sa glory niya. Kasi kita nyo, 'di ba? Bakit ganun kahirap i-win yung mga kabataan ngayon? Dahil yun sa mga alok ng mundo, 'di ba? Na tayo mismo, kahit nga nasa church na tayo dami pa nating mga ng mundo, 'di ba? Parang dami pang nakikita natin, dami pa nating gusto, dami pang mga ginagawa ng mundo na gusto din nating gawin, 'di ba? Pero yun nga, kailangan natin yung Holy Spirit para ma-transform, 'di ba, yung mga buhay natin. Kung confused tayo, 'di ba? Pwede tayong bigyan ng understanding ng Panginoon. Kung meron tayong mga takot, pwede niya tayong bigyan, 'di ba, ng boldness, 'di ba, ng confidence na 'yon. At kung discouraged tayo, pwede niya tayong bigyan ng bagong determination, 'di ba? Para mas lalo pa nating magawa yung kalooban ng Panginoon. Kaya yun lang po, tagad bidag.